Mahusay. May mga larawan akong nais pakita sa inyong lahat at nais kong suriin niyo itong mabuti. Handa na ba ang lahat? Ito ang unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Anong napansin niyo sa mga larawan? Mahusay. Pinagtatapos sa ay, oy, at aw. Ang tawag sa mga salita na nagtatapos sa ay, oy, at aw ay diptonggo. Ngayon, ano nga ba ang diptonggo? Maaari niyo basahin? Salamat mga bata. Maaari niyo rin babasahin ang ating layunin sa araw na ito. Para lubos niyo pang maunawaan ang ating paksa sa araw na ito, magbibigay ako ng 5 halimbawa. Sa unang bilang, ang umay ay isang salita na may tunog ng diptonggo. At ano ang meron sa umay? Sige nga, Marie. Mahusay. Ito'y nagtatapos sa diptonggong ay. Sa pangalawa naman, meron tayo ukoy. Sige nga, Maricar. Tama. Ang diptonggong oy ay meron sa salitang ukoy. Sa alin naman kaya? Anong diptonggong meron? Sige nga, Marjorie. Mahusay. Meron tayong diptonggong iyo. Sa salitang halimaw naman kaya? Sige nga, Rich. Mahusay. Ito'y may diptonggong aw. At sa panghuli? Sige nga, Thea. Ito'y may diptonggong a. Ito ang tamang sagot. Unang pagsasanay, ilagay ang masayang mukha kung ang salita ay may diptonggong tunog at malungkot na mukha naman kung ito ay wala o hindi. Tapos na bang magsagot ang lahat? Ngayon, atin ang bastong ng mga gawa. Makipagpalitan sa inyong mga katabi at ilagay ang binastuni. At ito ang tamang sagot. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? 4 na puntos? 3 puntos? 2 puntos? 1 puntos? Mahusay! Halos lahat kayo ay nakakuha ng 5 puntos. Para sa ating pangkatang gawain, igugrupo kayong lahat sa 4. Ang kailangan nyo lang gawin ay magbigay ng 3 salita na may aw para sa unang pangkat, iw para sa pangalawang pangkat, ay para sa pangatlong pangkat, at oy para sa pang-apat na pangkat. Ngayon, dito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-apat na pangkat. Habang ginagawa ninyo ang pangkatang gawain, iwasan po sana natin na mag-ingay. Makipag-usap sa inyong mga katabi at inyong ilagay ang 3 napipisil ng mga salita. Ngayon, tignan na natin ang inyong magawa. Ang unang pangkat ang may pinakamabilis at ang pinakamatahimik na grupo. Tingnan nga natin kung tama ang kanyang mga sagot. Tama ba? Salitang bataw para sa diptonggong aw? Tama. Kaya, natin ito lalagyan ng check. Tama ba ang salitang bitaw para sa diptonggong aw? Mahusay. Kaya bibigyan ulit natin ito ng isa pang check. Ang salitang sitaw ba ay naaangkop sa ating diptonggong aw? Mahusay. Kaya bibigyan ulit natin
kayo ba ay may diktongong iw? Mahusay. At ang pangatlong grupo, para sa diktongong ay, ang away ba na may salitang ay? Mahusay. Ang bahay ba ay may diktongong ay? Mahusay. Ang nanay ba ay may diktongong ay? Mahusay. At syempre, sa ating panghuling pangkat, para sa diktongong oy, ang baboy ba ay may salitang oy? Mahusay. Ang unggoy ba ay may salitang oy o diktongong oy? Mahusay. At panghuli, ang apoy ba ay may diktongong oy? Mahusay. Bagamat ang unang pangkat ang pinakamabilis, bigyan niyo na rin ang inyong sarili ng 5 palakpak. Para sa ating pangalawang pagsasanay, ilagay ang naaangkop na salitang diktonggo sa bawat bilang. Tapos na bang magsagot ang lahat? Makipagpalitan muli sa inyong mga katabi at ilagay ang salita ibinastuni. At ito ang tamang sagot. Ngayon, atin na muling iwasto ang inyong mga gawa. Para sa unang bilang, ito ay mayroong. Sige nga ka rin. Tama. Ito ay may diktongong aw. Para sa pangalawang bilang, sige nga Kiet. Mahusay. Ito ay may diktongong iw. Para sa pangatlong bilang, sige nga Adeline. Mahusay. Ito ay may diktongong aw. Para sa pang-apat ng bilang, sinong nais sumagot? Sige nga Carlos. Mahusay. Ito ay may diktongong ay dahil ito ay kalaykay. Para sa ating panglimang bilang, sino ang nais sumagot? Sige nga Daryl. Mahusay. Ito ay may diktongong iw. Para sa pang-anim na bilang, sinong nais sumagot? Sige nga Dandren. Mahusay. Ito ay may diktongong iw. Sa pang-pito, sige nga Maricar. Mahusay. Ito ay may diktongong oy. Sa pang-walo, sige nga Marie. Mahusay. Ito ay may diktongong ay. Sa ating pang-siyam, sige nga Rich. Mahusay. Ito ay may diktongong aw. At sa ating huling bilang, sige nga Janine. Mahusay. Ito ay may diktongong oy. Ngayon, sino nakakuha ng 10 puntos? 9 na puntos? 8 puntos? 7 puntos? 6 na puntos pa ba? Napakahusay! Dahil halos lahat kayo ay nakakuha ng perfectong puntos. Ngayon mga bata, pamilyar ba kayo sa awiting nanay-tatay? Mahusay, humarap sa inyong mga katabi at inyong kantahin ang kantang nanay-tatay. Nasiyahan ba kayo sa inyong pagkanta? Sa kantang nanay-tatay, may napansin ba kayong salitang diktonggo na mahalaga sa buhay ng isang bata katulad nyo? Mahusay. Ito ay ang inyong nanay at tatay. Kaya kung ating susuriin, ang halaga ng salitang diktonggo sa araw-araw ng ating pamumuhay, ang nanay at tatay ay isa na sa dalawang dahilan ito. Dahil kung walang salita ay hindi mabubuo ang salitang nanay at tatay na nagbibigay kulay ng buhay ng isang batang tulad nyo. At ngayon, ano ang napag-aralan natin sa araw na ito? Sige nga rin, mahusay, diktonggo. Ano ang mga salitang diktonggo? Sige nga Karel, mahusay. Para sa ating panghuling gawain, maglabas ulit kayo ng inyong papel at sagutan ang ating tatlong
ilagay ang minastoni. Sa unang bilang, sige nga Rich, mahusay. Ito'y diptonggong ay sa salitang kulay. Sa pangalawang bilang, sige nga Marjorie, ito'y diptonggong ay sa salitang nanay, mahusay. Sa pangatlong bilang, sige nga Marie, ito'y diptonggong aw sa salitang dilaw. Sa ikaapat na bilang, sige nga Maricar, ito'y diptonggong ay sa salitang kasabay. At sa huling bilang, sige nga Janine, ito'y aw sa salitang sayaw. Ngayon, sino makakuha ng 5 puntos? 4 na puntos? 3 puntos pa ba? Mahusay, ngayon bigyan niyo ang sarili ng 5 masigabong palakpak dahil halos lahat kayo nakakuha ng perfectong puntos. Para sa inyong takdang aralin, kopyahin ang mga salita. Alamin ang kahulugan ng cluster para sa susunod na araw o bukas sa ating paksa. Ngayon mga bata, tignan ninyo kung may kalat sa ilalim ng inyong mga lamesa. Pulutin ito. Tapos na ba